Impormal na sektor. Ito ang sektor na ekonomiya na salat o walang formal na dokumentong kailangan sa pagsasagawa ng mga gawaing pang-ekonomiya. Ito'y sinasabi nagmula sa Economic Development Model ni William Arthur Lewis at inilarawan bilang uri ng hanap buhay na kabilang sa mga bansang papaunlad pa lamang. Ang kita ng informal na sektor ay hindi niisasama sa kabuoang gross domestic product ng bansa. Subalit tinataya na ang halaga ng produkto at serbisyo mula rito ay nasa 30%. Ang mga katangian ng informal na sektor ay hindi nakarehistro sa pamahalaan, hindi nagbabayad ng buwis mula sa kinikita, at hindi nakapaloob sa legal at formal na balangkas na inilatag ng pamahalaan para sa pagnenegosyo. Ang mga hanap buhay na nakapaloob sa sektor na ito ay ang mga sidewalk vendor, pedicab driver, karpintero, kolorum drivers at tindero ng CD at DVD. Ilan sa mga halimbawa ng mga taong may ganitong hanap buhay ay ang mga taong aming nakapanay. Anong pangalan? Pwede. Ilang taon na po? 39 po. Anong taon po kayo nagsimula na magtinda ng mga... Ngayon din, sa December lang. December na. Kasi bago kami dito eh. Bago lang po kayo dito. Magkano po yung mga kinikita nyo sa araw-araw? Araw po. May parang minsan may surprise. Iba-iba din. Ang maintain, hindi na isa. Anong buwan po maganda yung kita nyo? Anong buwan din po na minsan ano po parang mababa po yung kita nyo? Anong buwan po kayo? Anong buwan po malakas yung kita nyo? Sa pagpapadating na po yung Pasko, yung bagong taon, yun po gumaganda yung kita nyo. Sa Pasko pa. Sa ngayon, matumal ngayon eh. Bakit ito po yung napili nyong negosyo? Naman kasi hindi pa yun. Ito lang ang kaya na. Kung pagbibigyan po kayo ng pagkakataon na naisin ba nilang, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na palitan yung hanap buhay niyo, ano po yung ipapalit niyo? Kung sino ang maganda. Kung may magmamaganda na Para makapag-iba kami ng kasi may kaya minsan darating po yung panahon na rin po tayo sa Ano pong pangalan niyo? Rodel. Rodel po. Ilang taon na po kayo? 24. 24 po. Ilang taon po kayo nagsimula magtinda ng tinitinda? Bago na noong November na. Pumasok ako dito ng November. Ng November lang. Di bali po, nagtatrabaho lang po kayo dito. Anong buwan po malakas yung paninda nyo? Ganun po. Anong buwan po mahina? Kapag magdi-December po. Ay kapag buwan naman po ng matumal po, ganun. Bakit dito nyo po napili magano? O bakit po yun yan yung pinili nyo? Maganda din. Kung pagbibigyan po kayo ng Experience din dito. experience din po para sa kung bibigyan po kayo ng magugustuhan yung trabaho, ano po yung pipili? Electrician. Tsaka welding. Electrician po tsaka welding. Maganda po ba yung kita doon? Malaki daw. Malaki din po. Sige po, salamat po. Ano pong pangalan niyo? Randy Gara. Ilang taon na po? 43. Sa pagta-tricycle niyo po, ilang taon po kayo nagsimula? May anak na ako na siguro mga 20. Ilang taon na po kayo nagta-tricycle?
years. 23 years. Ang tagal nyo na rin po palang nagka-tricycle. Sa araw-araw po na pagka-tricycle nyo, magkano po yung kinikita nyo? Hindi pare-parehas. Isa umakit na 500. 500 po marami. Pay-pay-pay. Pero sa mga, halimbawa po, yung may mga buwan po kayo na maganda yung kita nyo, may mga, anong mga buwan po yung maganda yung kita nyo? Magpapasko. December. Pagpaparating po yung Pasko, bagong taon, doon po gumaganda yung kita nyo. Pero anong mga buwan po kayo matumal, ganun po? Pag yung walang pasok. Kapag Bakasyon. bakasyon po. Bakit niyo po pinili yung ganito nga? Mas madali kasi pera rito. May pinag-aaral ako eh. Kung mag-construction ako, maghihintay ka pa isang linggo bago mawakan pera mo. Kumbaga po, kailangan niyo po ng Araw-araw na pera. pera po araw-araw para Kasi sa... may nag-aaral ako. Kung pagbibigyan po kayo ng pagkakataon na magkaroon ng bagong trabaho, dito na po sa ano naman po, yung kompleto naman po yung kinikita niyo para sa pamilya. Kompleto. Nakakaraos naman po kayo sa... May hinulugan pa nga ako araw-araw. Nakakapag ano pa po kayo ng ibang... Sige po, salamat po. Salamat. Nagtanong-tanong kami sa mga tao kung sila ba'y sang-ayon o hindi sang-ayon na nakatutulong ang informal na sektor sa pag-unlad ng ekonomiya. Ngayon naman po ay magtatanong tayo ng opinion sa mga tao kung sila ba'y sang-ayon o hindi sang-ayon na nakatutulong ang informal na sektor sa pag-unlad ng ating bansa. Wait lang nga. Magandang hapon po. Maaari ko po ba kailangan ng sandaling oras? Tungkol saan? Ano po yung opinion niyo? Isang-ayon mo ba kayo o hindi isang-ayon tungkol sa usapin na nakatutulong ba ang informal na sektor sa pag-unlad ng ating bansa? Babe. Hindi isang-ayon, hindi isang-ayon. Para sa akin, hindi ako isang-ayon. Bakit? Kasi hindi uunlad or bababa yung ekonomiya kung hindi sila magbabayad ng business. Kayo naman po. Para sa akin siguro, para sila yung nagiging dahilan kung bakit bumababa yung antas ng ekonomiya. Pero tingin ko yun sa mga side ng mga nagtatrabaho ng mga street vendor. Parang nagagawa rin nila yun dahil sa hirap rin ng buhay. Kaya siguro hindi rin nila ginusto yung ganong trabaho or may dahilan sila kung bakit nandun din sila. Sige po, maraming salamat po sa sandaling oras na nakausap namin. Ngayon naman po, interviewin natin ang isang pag-aaral tungkol sa kanyang opinion. Maaari po ba sandaling ng oras? Sige po. Pwede po ba mahingi ang opinion niyo about sa usapin na kung sang-ayon mo ba kayo o hindi sang-ayon tungkol sa nakatutulong ba yung formal na sektor sa pag-unlad ng ating bansa? Sa akin po, bilang estudyante, sa aking pananaw, nakakatulong po ang di formal na sektor ng pamahalaan sapagkat wala man po silang naibibigay na kontribusyon o buwis sa ating pamahalaan, ay nakakatulong po sila sa mamayan na natutugunan yung mga pangangailangang bagay namin sa araw-araw. Maraming salamat sa inyong oras. Excuse me. Ma'am, tayo. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Maaari ko po bang matanong yung opinion ninyo about sa ano nga bang sa pagkakaalam nyo, ano po informal na sektor? Ay, yung ba yun yung ano, yung mga nagtitinda sa yan ang sinabas-labas, yung mga di nagbabayad ng buwis. Sang-ayon po ba kayo o hindi sang-ayon na nakatutulong ang informal na sektor sa pag-unlad ng ating bansa? Para sa akin po kasi hindi ako sang-ayon. Bakit naman? Kasi ano, kasi nakakatulong sa ekonomiya, kasi sinakakaano, ng buwis, nakakadagdag. Pero ano ba yun sa'yo? Para sa akin, hindi rin po kasi ako sang-ayon kasi kung lahat po tayo nagbabayad ng buwis, ano, pare-parehas po tayong aangat, uunlad po yung ating bansa. Maraming salamat po. Sige, ma'am.
po, informal na sektor. Yung informal na sector, ito yung mga nagtitinda sa ano natin, sa paligiran natin. Yun po yung mga ano po, yung mga nagtitinda sa paligiran natin na di po sila nagbabayad ng buwis. Kagaya po ba rin? Tama po, kagaya po nun. Para sa inyo naman po, sakayin po ba kayo hindi sangayon na nakatutulong ang informal na sektor sa pag-unlad ng ating bansa? Para sa akin, sa ngayon, kasi nakakatulong din naman sila sa mga taong na malalapit dito sa paligiran natin. Kasi sila rin, parang sila nagbibigay na makapangailangan ng tao dito sa lugar. Kung saan man sila nagtitinda. Kayo naman po. Ano po? Sangayon din po. Sangayon po. Kagaya po nung sinabi niya, mas... Huwag kasi. Teka lang, ano. 2, 3, go. Wag yung Ano po, kasi po mahirap na po yung buhay ngayon. Kapag wala ka pong pinag-aaralan, kagaya po ng ganyan po yung bagsak mo. Pero hindi po lahat ng ganun na walang pinag-aaralan, ganun yung binabagsak nila. Kasi parang nila, nagagawa lang nila yung kasi gusto nila para hindi mas maging mahirap yung buhay nila. Tsaka mas madali po yung perang makukuha nila doon. Tsaka di na sila mapapalayo sa pamilya nila. Nandun na rin sila, makakasama pa rin nila. Sige, maraming salamat po. Para po sa inyo, ano po masasabi niya about sa informal na sektor? Para sa akin, sang-ayon ako. Dahil kasi dito kukuha ng yung mga mamahirap. Para sa akin, ang informal na sektor, sa tingin ko, hindi siya nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya natin. Kasi kung kulang yung nakukuhang buwis, kasi di ba yung informal na sektor, sila yung mga tindera, hindi sila nagbayad ng buwis. Kung kulang yung makukuha ng pamahalaan na buwis, mahirapan din tayo, para sa atin din yun, kasi mahirapan tayo na makuha yung pangangailangan na kailangan pa sa atin. Mahirapan yung pamahalaan na ibigay yun. Pero tama rin naman siya. Sa tingin ko kaya pumasok sila sa informal na sektor para mabilis na matugunan yung pangangailangan ng bawat mahirap. Maraming salamat po. Base sa mga na-interview namin mga tao, hati ang opinion nila. May mga tao nagsasabi na hindi nakatutulong sa pag-unlad ang informal na sektor, sapagkat para sa kanila, ito isang illegal na hanap buhay. Ngunit may mga tao nagsasabi na ito'y nakatutulong din, sapagkat makatutulong ito para sa mga tao na makakuha o madali makakuha ng kita o pera. At hindi na rin sila lalayo sa kanilang pamilya at madali nilang matutustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Noong April 2008, ang National Statistics Office ng informal na sektor ay nagsagawa ng kauna-unahang pambansang survey tungkol sa informal na sektor sa Pilipinas. Batay rito, lumabas na mayroong halos 10.5 milyon tao ang kabilang sa informal na sektor. At tinatawag na self-employed ay humigit kumulang 9.1 milyong katao. At ang mga employers ay nasa 1.3 milyong katao. Ang kita ng informal na sektor ay hindi na isasama sa kabuuang GDP ng bansa, subalit tinataya na ang halaga ng produkto at serbisyo mula rito ay nasa 30%. Ito ay mabisang maipapaliwanag gamit ang ulat ng Congressional Planning and Budget Department noong November 2008. Ito ay nagsasaad ng informal sectors share in selected Asian countries sa loob ng mga taong 2001 hanggang 2006. Ayon sa datos ng Bureau of Labor and Employment Statistics, National Statistics Office 2007. Ayon naman sa artikulo ni Shelito Habito sa Philippine Daily Inquirer noong January 21, 2013, kanyang sinabi na tinatayang kabuang bahagdan ng informal na sektor sa GDP ay 40%. Tinawag niya rin ang informal na sektor bilang underground economy o hidden economy. Ilan sa mga sumusunod ay ang kahalagahan ng informal na sektor. Sinasalo nito mga mamamayan na hindi na makapasok bilang mga regular na empleyado sa isang kumpanya. Nagbibigay ng pagkakataon sa maraming Pilipino na makapaghanap buhay.
At malaki na itutulong sa mga consumer ang mga kalakal at serbisyong mula sa informal na sektor dahil sa mura nitong halaga. Ayon sa nailathalang papel ni Hidayat Ullah Chowdhury, isang assistant professor sa Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research, ang paglaganap ng informal na sektor ay isang global phenomenon. Hindi maikakaila ang kontribusyon nito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, partikular na sa pagbibigay ng empleyo o hanap buhay.